Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So maraming nagtatanong kung magbe-break ba sila ng contract, kung makakapagtrabaho pa sila uli dito sa Hong Kong or mabigyan pa uli sila ng amo. So ayan yung mga tanong na minsan paswertihan yung sagot. So may mga kaibigan din ako na nag-break ng contract and nakabalik naman sila dito sa Hong Kong. So yung isa is yun nga, 3 years na siya and then nag-break siya ng contract. Pero guys, yung diskarte dyan para makakuha kayo or magkaroon kayo ng sureball na amo bago pa lang kayo umalis sa Hong Kong is mag-apply na kayo dito. Kailangan magka-amo na kayo. Ano ba itong nangyari sa cellphone ko? Wala na akong mapatungan. So kailangan bago kayo umuwi ng Pinas, sure na may amo kayo and nagpa-process na ng paper. Kasi guys, kapag sa Pinas ka mag-a-apply, doon hindi ka sigurado. Doon mahirap makakuha ng amo kasi doon priority nila finish contract, ex-abroad, ex-Hong Kong, first-timer. Kapag break contract, nandun sa pinakababa. Minsan hindi na nila ini-entertain. Tatanungin lang nila bakit ka nag-break, ganyan-ganyan. Okay, sige, tawagan ka na lang namin or sige, hindi kami tumatanggap ng break contract. Kaya mahirap pag break contract ka tapos umuwi ka ng Pinas. Kaya sa inyo, tignan mo yung kaibigan ko. Ano siya, 3 months lang siya dito sa Hong Kong umuwi kasi nagpaloko sa lalaki. Ano yun, AFAM yung lalaki, Australian. And sabi sa kanya mag-aral siya ng caregiver. So, ayun, umuwi siya, 3 months lang siya dito. Galing siya sa Middle East, Kuwait ata siya galing, finish contract. And then, nagpunta siya dito sa Hong Kong. Maganda yung trabaho niya dito, mababait naman yung amo so far. Minsan nga, nakakadiskarte siya na umaalis siya kahit nasa trabaho siya. So, naloko lang siya ng boyfriend niya na sabi nga umuwi siya ng Pinas kasi yun yung gagasto sa kanya. Ayun, 3 months lang siya dito, umuwi siya. So, kasama niya yung isang babae na 2 months lang umuwi din. Silang dalawang magkaibigan. Kasi nga, sabi niya, may kasama naman yung mataba, yung babae na isa. May kasama siya na alam mo yun, parang boss sa bahay, Pilipino din. So, kaya yun yung reason niya kung bakit siya umuwi. Yung kaibigan ko naman, ang reason niya is depression and anxiety. So, pero hindi siya nagpasa sa immigration, sa amo niya lang siya nagpasa. Ngayon, umuwi siya. Yung papel niya ngayon na hindi niya pinasa sa immigration, nag-apply ngayon yung amo niya ng bagong helper and nakita doon na yung contract niya is hindi nakakat. Hindi pala siya nagpasa sa immigration ng reason kung bakit siya nag-break ng contract. So, umuwi siya basta-basta. Sa amo niya lang siya nagbigay ng papel. So, ngayon, malayang nakagawa yung amo ko. Ano nireason niya doon? Yung nireason niya doon is tamad, nagnakaw, ganyan. So, ngayon, nasa Pinas siya. Gusto niya ngayon bumalik dito sa Hong Kong. Tapos na siya sa caregiving niya, and message siya ng message sa akin, baka daw meron akong kakilala dito na hiring daw ng caregiving dito sa Hong Kong. Sabi ko, marami din ditong nag-aaral ng caregiver sa Hong Kong, graduate din sila, ang step nila is pa Canada. Sabi ko ganun sa kanya. So marami ditong caregiver, tapos sila lahat, sabi ko ganun. Kaya kung ikaw lang yung ipa-priority kasi graduate ka ng caregiver sa Pinas, wala mangyayari sa'yo. So, yung AFAM niya, tinapos niya yung pag-aaral niya, pero yung AFAM niya, naghiwalay na sila. Ang nangyari ngayon is, nag-apply siya uli, lumuwas siya ng Maynila. So, ngayon, nag-apply siya pa Hong Kong. Hindi na siya natanggap dito. Nandun siya uli ngayon sa Middle East. Ayan, doon siya nagtatrabaho sa Middle East. Balik siya doon. Kailangan niya muna makatapos doon ng 2 years, finish contract, bago siya makapunta uli dito sa Hong Kong. So, ayun yung magiging step niya na naman uli. Back to zero siya. Kasalanan niya kasi nagpabigla-bigla siya ng desisyon. Tapos yung babae din nakasama niya na 2 months lang nag-apply, hindi rin nakapasok. Kapag Pinas ka guys, mahirap makapasok kapag break contract. Kaya ang gagawin nyo kapag nag-break kayo ng contract, habang nagpa-process pa yung 1 month notice nyo, mag-apply na kayo ng mag-apply dito and kailangan makakuha muna kayo ng amo bago kayo magpasa ng break contract para sure na kung uuwi kayo, meron kayong mapupuntahan or meron kayong babalikan. So, meron akong subscriber, hindi ko alam na nag-break siya pala ng contract. Nagtanong siya sa akin, 2023 pa, November ata. Ayun, tas biglang nawala na sa isip ko. Syempre, guys, YouTuber ako, hindi ako yung iba kasi kamaritisan ko na malala talaga yung mga comment, yung mga message sa akin. Tinuturing ko naman kayong kaibigan, pero respect din minsan yung privacy ko ba, na okay lang
tanungin mo ko about loan, okay lang. Pero, tanungin mo ko about load, okay lang. Tanungin mo ko about, pero wag naman yung kada may tanong ka, ako yung kukulitin mo. Hindi ko alam lahat and may trabaho din akong akin. So, tinanong ngayon kung paano pumunta ng Disneyland. Oh my God, problema ko pa yun. Hindi ko na-replyan. Ang dami-dami. Maraming mga nasa message request. Sorry, yung iba, ngayon ko lang na-replyan guys. 2023 pa yan. Nahalungkat ko dun kasi nga nung kasagsaga na sobrang hindi naman sa sumikat, pero nung time na yun yung mga video ko is nagba-viral siya. Tag-1, alam mo yung isang upload ko 1,000 mahigit yung viewers nung time na yun. Yun yung maraming nagme-message sa akin and natatabunan siya kasi nga grabe din yung trabaho ko nun. Alam nyo ba, dito sa YouTube ginagawa ko, nag-upload lang ako dito, nagsasalita lang ako ng 15 minutes or 10 minutes, tapos upload ko lang yan, tapos yung trabaho ko is tuloy-tuloy yan buong araw. Kaya yung ibang mga subscriber na minsan hindi ko marereplyan, yun yung mga na tao din ako dito, nagtatrabaho din ako, malala yung trabaho ko guys. Late na ako natatapos, pinagtsatsagaan ko kasi mabait naman sila. Okay lang yun as long as hindi mental hindi yung utak ko yung tinotorture ba, hindi yung alam mo yun, hindi ako stress, hindi ako sinisigawan, okay lang sa akin na pagod ako sa trabaho kasi trabaho to ito yung hinahanap ko dito sa Hong Kong. Kulang ako sa tulog, okay lang yun. Minsan hindi ako sumimangot sa amo ko kasi kulang ako sa tulog or late na ako natapos, kahit alauna na ako natatapos, hindi nila ako makitang nakasimangot. Unlike na lang nung time na nakita ko siyang nakahubad na sinadya na talaga na hindi ako patulugin ng maaga, kahit tapos na ako, nagantay ako sa kusina, nakaupo lang ako doon, tapos siya nandito lang din sa sala. Wala akong magawa, kahit gusto ko nang matulog, pero hindi niya sinasabi sa akin kung ano yung ulam ng bata, kaya hindi ako matapos-tapos. And alam niyo ba yung gusto niyang ipaulam sa bata, yung baboy na ribs, tapos kailangan ko pang dikdikin yun kasi magkadikit 6 na piraso, isa lang kukunin mo, ngayon nasa freezer yun, magkadikit-dikit, kailangan mo munang basagin or kailangan mo na nila mabasag bago mo ma-defrost yun. Kaya yung ginawa ko, binasag ko ng binasag, tapos nung hindi ko mabasag kasi nga magkadikit na 6, sinipa ko yung pinto doon sa cabinet, tapos biglang gumanon ako. Basta umiling ako. Alam ko napanood yun ng amo ko nung time na yun yung CCTV kasi yun yung time na nag-away kami. So kitang-kita niya yung reaction ko doon talaga na talagang napayuko akong ganun, tapos umiling ako, tapos gumanon ako, tapos yung mukha ko hindi na may pinta. And then basta nung kinakausap niya ako ng time na yun, bastos ako guys, totoo lang. Kinakausap niya ako, tapos sabi niya ito yung lulutuin bukas sa bata. Hindi ko siya tinitignan, nagsi-cellphone lang ako. Ayan, hindi rin ako sumasagot, nainis talaga ako, baka sumabog ako. Tapos nung tapos na ako lahat, hinayaan ko muna yung karne doon sa kusina na hindi siya nagkahiwala yung 6. Iniwan ko, binasa ko siya ng tubig, kasi iniwan ko. Bumunta ako dito sa kwarto, kinuha ko yung damit ko, naligo ako. Na yun, alas 12 na mahigit. Naligo ako, tapos pagbalik ko sa kusina, pagkatas ko maligo, ayun na, lumambot na konti yung karne, pwede ko nang mapukpok, pwede ko nang makakuha ng isa, ayun. Tapos minadali ko. Tapos pagkatapos ko nun mag 12:30 na, pinuntahan ko siya dito sa kusina, sa may yung galit ko hanggang ngayon nandyan pa din. Pinuntahan ko siya dito sa sala, tapos tinanong ko siya, ganito yung mukha ko. Sabi ko, may utos ka pa ba sa akin? Ginanon ko siya, may utos ka pa ba? Tapos napahiya siya kasi yung mukha ko paiyak na ako. Alam mo yung sa sobrang galit na kapag may sinabi pa talaga siya na may utos siya sa akin, putak talaga, magwawala na talaga ako nung time na yun. Inaantay ko lang, yun lang talaga yung keyword na, yes, ganito gawin mo. Putak talaga. Tapos sabi niya, ay wala, okay na. Sabi niya ganun. Yung mukha ko namumula na Sabi ko, may utos ka pa ba sa akin? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, pumasok ako dito, binagsak ko yung pinto. Kaya yung mga magbe-break ng contract, lalo pag hindi na kaya ng mental health, no? Iba kasi kapag yung hindi mo alam, galit sila sa'yo na hindi mo maintindihan, sinisigawan ka. May isa akong subscriber, ang haba-haba niya mag-chat. Ewan ko kung nanonood siya dito. Ngayon, may chat siya doon, hindi ko na nabasa kasi nga ang dami kong ginagawa. Pero about yun sa amo niya na demanding. Tapos ang pangit naman ng amo niya, mukha namang, alam mo yung hindi naman mayaman, alam mo yung normal na tao lang, mas mayaman pa nga tignan yung amo kong babae.
Pero napaka-arte. Tapos yung bata, 1 taon pa lang, ipaubos lahat ng pagkain. Gusto paglakarin na yung bata. Gusto turuan na ng mga kung English, ganun. Pinipressure masyado ba? Isa lang yung anak nila. Tapos, ayun, sinisend niya sa akin. Tapos, ayoko na i-absorb yung negative na galing sa kanya. Kasi maiinis lang ako pag ako yun. Kaya kung ako sa'yo, be, kung nanonood ka man dito, kung hindi mo na talaga kaya, pwede kang mag-break ng contract. Basta maghanap ka muna ng amo bago ka umalis. Okay? Para sure na may babalikan ka. May isa kong subscriber, hindi ko nga alam na nag-break pala siya ng contract. And then, nag-message sa akin kanina kasi may tinanong siya ata kung paano pumunta doon sa pinuntahan kong lugar. I-vlog ko daw, sabi niya. Tapos, ayun, sabi niya, by the way, nakabalik na pala ako dito sa Hong Kong. Sabi niya ganun. Mas okay daw yung ano niya ngayon, yung amo niya kasi 90 years old bata, tas ganyan ay matanda na, tas hindi siya stress hindi sa ganyan. So nakakatuwa lang, hindi ako updated sa ano niya. Pero at least sabi niya break contract siya, o di ba? Kaya mga break contract diyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta mag-apply kayo bago umuwi para sure, or kaya mag-download kayo ng helper library, tapos ano pa yung isa, basta 2 app yan eh. Tapos, ang gawin nyo, merong post yan, merong hiring, alam mo yung naghahanap ng mga Chinese nga lang yung nandun, mga Chinese na mga amo, naghahanap ng katulong. So, Indian, nandun din. Huwag kayo sa Indian, guys. Napakalala ng trato nila sa'yo. Vegetarian sila. So, manlalambot ka talaga kasi puro gulay lang. Tapos, napaka-demanding nila, napakasela nila. Huwag kayo sa Indian. Yung kaibigan ko, ewan ko kamusta na yun ngayon, basta sigawan sila parati ng amo niyang Indian. Yun, matapang din galing Middle East. Sanay na yun sa sa pukpukan. Ayun, sila, hamunan sila kung break mo na yung contract ko, pauwi mo Pilipinas. Takot yung Indian kasi nga, puro siya break contract. Hindi na siya mabibigyan ng visa ng immigration pag puro break contract or terminate yung mga katulong niya. So, maraming mga agency dito sa Central, marami dyan. Kapag nag-break kayo ng contract, mag-apply kayo dun. And then, ayun, makakakuha kayo ng amo. So, tsaka na kayo umuwi pag nagka-amo kayo. Yun lang. And huwag kayo mawalan ng pag-asa. Pero as long as kaya namang tiisin. Kasi bago na naman uli, panibagong apply. And then, panibagong na naman. Hindi naman requirements, pero magkagastos ka uli ng pera kasi magme-medical ka uli. So, kung ando yung nandyan, tapusin nyo na. Ako nga, 1 year and 3 months na. Parang kailan lang, 1 month lang ako dito no, nung nag-vlog ako. Ay, 1 buwan na ako dito sa amo ko. Ngayon, tignan nyo guys, buhay pa naman. Tumaba-taba nga konti lang. Maraming nagsasabing pumayat ako. Hindi nyo lang alam, pero malaki na yung puson ko, yung yung bilbil ko, wala nang shape yung bewang ko ngayon. So, kung alam nyo lang, tumaba-taba talaga ako ng dagdagan. So, ayun lang guys, ingat kayo always, and isipin nyo na lang para tumagal kayo sa trabaho. Lang to, pagdadaanan lang natin to. Bukas magiging kwento na lang yung buhay natin dito. Yun yung iniisip ko parate nung bago ako dito, tapos ang hirap ng trabaho, tapos wala akong pagkain na tama. Kanina nga lumabas ako kasi wala akong pagkain, paulit-ulit ayoko na ng itlog, tapos noodles, ayoko na yan. Naumay na ako. So ako kanina, lumabas ako, kahit hindi sinabi ng amo ko na lumabas ako, ganyan, wala siyang magawa kasi lumabas talaga ako. Wala siya dito sa bahay. So bumili ako ng baboy sa labas, and then sitaw, tapos inadobo ko yun. Tapos nung kinain ko, marami yun pero nung kinain ko, parang gusto ko siyang ubusin kasi iniisip ko baka mamaya hindi ako makapagluto na sa gabi, baka mamaya umuwi kami. So wala akong ulam, so nag-iwan ako. Ngayong gabi nga, sakto, umuwi kami dito, hindi kami kumain dun sa bahay ng matatanda. So may tira pa akong ulam kaninang tanghali. So yun, inulam ko nung gabi. Kaya dito guys sa Hong Kong, tiisan lang talaga. And iniisip ko parate, itong pinagdadaanan ko ngayon, dadaanan ko lang to sa susunod na taon. Kwento na lang to, tatawanan ko na lang yung nangyari dito kasi nga hindi ko naman to naranasan sa Pinas. Hindi ko talaga naranasan yung gantong hirap. Ang pagkain ko doon ang sarap-sarap. Tapos pagdating dito, yung pagkain ko parang ayoko na, naumay na ako. Hindi ako kumakain ng noodles sa Pinas, promise yan. Siguro mapapakain mo ako ng noodles 1 beses sa 1 taon. Ganun ako kaayaw sa noodles kasi iniisip ko nun, puro siya chemical, masama siya sa katawan. So hindi ako kumakain.
Yung favorite ko lang is yung sardinas. Pero minsan lang din ako kumakain yan. Isang piraso, naubos ko yan. Pagdating dito, kailangan ko tipirin yung sardinas para umabot siya ng mga susunod. So, yung alam ko na, 4 yung laman ng sardinas. Ngayong umaga, 1. Tapos iwan ko muna yan sa ref. Kung kailan ko na naman gustong kainin yung iba, isang isda lang sa isang kain. So, ganun guys. Ganun ka dito, kailangan mo magtiis. Nahiya ka naman hingin yung food allowance mo kahit gusto mo kasi nga hindi nila bibigay yun. So, ayun lang. Ang haba na ng chika ko. Na-miss ko yung gantong chika lang. Kahit na yung amo ko natutulog sila dun sa kwarto. Bahala sila dyan. Basta kayo nagchika ako dito, hindi naman nila yan naririnig. And lastly, nung nakaraan, nahiya ako sa sarili ko. Kumakain yung bata. And then, yung pagkain niya is parang adobo ba? May sabaw. Tapos gusto niya ilagay doon yung sauce sa mangkok niya. Yun kasi ginagawa ko sa kanya, pinupuno ko ng sauce yung kanin niya. And then ang sarap-sarap niyang kumain nun. Yung amo kong babae yung nandyan. Tapos konti maglagay. Tapos tinawag ako ng bata, Jen, sauce, sabing ganun. Nadulas yung dila ko. Nandyan yung amo kong lalaki, yung babae, yung bata. Magkatabi lang kami. Jen, sauce, sabing ganun yung bata. Sabi ko, sus, Ginoo. Ay, tuloy-tuloy na yung Tagalog ko guys. Sus, Ginoo, sabi kong ganun. Bisaya yun. Tapos sabi ko, nandyan. Sabi kong ganun, nandyan. Tapos, bigla akong na-blackout. Bakit nag-Tagalog ako? Tapos yung amo ko, natulala sila guys. Hindi nila naintindihan yung ko. Basta sabi ko lang, it's there. Inulit ko uli. Pero, sabi ko talaga, sus, Ginoo, sabi ko. Tapos yung bata, alam na kasi yan, yung pagkaganyan yung nangyayari. Tatawa na yan siya kasi nga magjo-joke na ako, mga ganyan-ganyan. Tapos tumawa yung bata. Ayun, munta ako sa kusina. Hanggang ngayon, naiisip ko pa din yung katangahan ko talaga nung time na yun. Yung mga kalokohan ko talaga. Visit talaga yung bunganga ko. Minsan di makalimutan talaga yung mga ganun. So, bye-bye. Ayoko pa sanang tumigil sa kakasalita. Pero, 17 minutes na guys. I love you all.